Naramdaman mo ba yung kirot na parang nangangate o sumusunog sa paa o kamay mo na hindi ka matulog ng mahimbing sa gabi? O yung pamamanhid na parang hindi na iyo ang parte ng katawan mo? Libu-libong matatanda ang tahimik na nagdurusa, akala nila normal lang yan sa pagtanda. Pero sasabihin ko sa iyo, nakita ko sa aking konsultasyon kung paano naubos ang buhay ng maraming tao dahil sa mga tahimik na sumisira na nakatago sa iyong medicine cabinet at sa iyong araw-araw na gawi. Ngayon, hindi lang kita ibubunyag kung sino ang pinakamalaking kaaway na sumisira sa iyong nervous system, kundi bibigyan din kita ng mga susi para pigilan ito bago pa maging permanente ang pinsala. Ako si Dr. Fernando Manatili Carito dahil maaaring baguhin ng impormasyong ito ang iyong buhay, pag-unawa sa ugat ng problema. Bago natin tuklasin ang mga salarin, gusto ko munang maunawaan mo kung ano ang pinoprotektahan natin. Isipin mo na ang iyong nervous system ay parang electrical grid ng isang malaki at komplikadong lungsod. Ang iyong katawan, ang iyong mga nerbiyos ay iyong mga wires na nagdadala ng mensahe mula sa utak at spinal cord patungo sa bawat sulok ng iyong katawan. Sa mga kalamnan para makagalaw ka sa balat para maramdaman mo ang lamig o init sa mga organo, para gumana sila kahit hindi mo iniisip. Ang mga wires na yan ay hindi hubad. May protective layer. Isang insulator na tinatawag na myelin sheath. Mahalaga itong layer na yan para mabilis na makarating ang electrical signals sa tamang destinasyon ng walang pagkakamali. So, ano ba ang neuropathy? Ito yung nangyayari kapag nasira ang mga wires na yan. Kapag nasira o nawala ang myelin sheath o nasira ang mismong nerbiyo, nagsisimula ng magkamali ang komunikasyon. Parang may hubad na wire na nagkakos ng short circuit. Nagkakagulo ang signals, nagiging mabagal, or hindi na nakakarating, doon lumalabas yung mga sintomas na nakaw sa'yo ng quality of life. Yung kirot na parang nangangate, sumusunog, tusok-tusok na sakit. Pamamanhid, mga spark mula sa sira na system. Yung panghihina ng mga binti na nagpapakaba sa'yo sa hagdan, pagkawala ng balanse na ginagawang panganib ang simpleng lakad, o yung pakiramdam na parang naglalakad ka sa ulap. Lahat ng yan ay senyales na sira na ang iyong internal communication network. At ang pinakamalala ay hindi lang ang discomfort. Nawawala ang iyong independence, hindi mo na ma-enjoy ang paglalakad, paglalaro sa mga apo, pagtulog ng mahimbing, ikaw ay naiiwan at parang nakakulong sa sarili mong katawan. Kaya nandito tayo para matukoy ang mga sumisira, yung mga lason na unti-unting sumisira sa iyong mga nerbiyos araw-araw, at matutunan kung paano bumuo ng proteksyon, at magsisimula tayo sa pinaka hindi inaasahang lugar. Sa iyong sariling medicine cabinet, Section 1, ang unang malaking sumisira, ang mga gamot sa iyong medicine cabinet. Halos palagi nating nakikita ang mga gamot bilang ating mga kaalyado, at madalas nga sila inililigtas nila ang buhay, kinokontrol ang sakit, pinapawi ang sakit. Pero may malaking bitag dito, lalo na sa mga matatanda. Ang isang gamot na nakatulong sa isang lado ay maaaring makasama sa kabilang lado. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na paggamit ng ilang gamot ay maaaring maging isa sa pangunahing dahilan ng pinsala sa nerbiyos. Bakit mas vulnerable ang mga matatanda? Simple lang. Sa pagtanda, ang ating mga bato at atay, ang mga pangunahing filter ng katawan, ay nagiging mas mabagal. Ibig sabihin, mas matagal maalis ang gamot, nauubos sila, at mas lumalabas ang side effects, kabilang ang mga nakakalason sa nerbiyos. Ang dosis na safe sa edad na 50 ay maaaring hindi na safe sa 70. Buksan natin yung imaginary medicine cabinet at tingnan ng mahinahon, walang takot, ang mga grupo ng gamot na pinaka-nakababahala. 1. Anticonvulsants at gamot para sa neuropathic pain. Dito tayo makakaharap ng masakit na vicious cycle. Ang mga gamot tulad ng gabapentin at pregabalin, Lyrica, ay inirereseta mismo para mapawi ang sakit ng nerbiyos. At sa simula ay maganda ang epekto. Pero ang pinakabagong pananaliksik ay nagbibigay ng babala sa long-term use, lalo na sa matatanda. Ang mga gabapentinoids na yan ay nagpapakalma sa mga nerbiyos na sumisigaw sa sakit. Ang problema, para gawin yon, nakikialam sila sa importanteng proseso sa buong utak. Parang sinubukan mong patayin ang maliit na sunog sa kusina sa pamamagitan ng pagbaha sa buong barangay. Oo, napatay ang sunog, pero napakalaki ng collateral damage. Ang mga bagong pag-aaral ay nagpapakita ng nakababahala na koneksyon sa pagitan ng matagal na paggamit ng mga ito at mas mataas na risk ng cognitive decline. Ang mga pasyente na matagal umiinom nito,
ay madalas magreklamo ng pagkalimot, hirap mag-concentrate, at pakiramdam na foggy ang utak. Dagdag pa rito, ang pagkahilo, antok, at kawalan ng balanse ay sobrang karaniwan na nagpapataas ng risk ng pagkahulog at bali. Puto, isa sa pinakamalaking banta sa independence sa pagtanda. Ang mas matatandang anticonvulsants tulad ng carbamazepine o phenytoin ay may kilalang risk din ng irreversible peripheral neuropathy kapag ginamit ng matagal. Ang nagsimula bilang solusyon sa sakit ay maaaring maging dahilan ng mas malaking pinsala sa nerbiyos pagkatapos ng mga taon. Mahalagang maintindihan, hindi ito harmless na gamot, hindi candies para sa sakit, 2 benzodiazepines ang mga gamot laban sa anxiety at pangtulog. Ito siguro ang isa sa pinakamadalas na inireseta at pinakamapanganib na grupo para sa matatanda. Mga pangalan tulad ng diazepam, lorazepam, alprazolam, o sleeping pills, tulad ng zolpidem ay ibinibigay ng walang habas para sa anxiety at insomnia. Oo, sa short term ay parang milagro. Pinapakalma ka, tinutulungan kang makatulog. Pero mataas ang presyo. Ang benzodiazepines ay parang switch na binababa ang intensity ng buong nervous system mo. Lahat ay nagiging mas mabagal, mas malabo, hindi lang sa anxiety, kundi pati sa mental agility. Ang chronic use ay malakas na konektado sa memory loss, confusion, at delirium sa matatanda. Sobrang tumataas ang risk ng falls at fractures, minsan hanggang 40-50%, dahil naaapektuhan ang coordination at reaction time. Pero ang pinaka-nakakatakot ay ang silent at cumulative brain damage. Matagal maalis ang mga gamot na yan sa katawan ng matanda. Bawat dosis ay nadadagdag sa nauna, nagiging chronic sedation na madalas akalain na normal na pagtanda, pero toxic effect pala ng gamot. At sa ibabaw nito, sobrang dependency sanay ang katawan, at kapag sinusubukang itigil, lumalabas ang withdrawal syndrome na magpapaniwala sa'yo na kailangan mo pa rin ang gamot para maging okay, kahit ang gamot mismo ang problema, 3 tricyclic antidepressants at mga lumang antihistamines. Narito ang iba pang pamilyar na gamot, mga tulad ng amitriptyline, madalas para sa chronic pain, o antihistamines tulad ng diphenhydramine sa maraming gamot sa sipon, ay may mapanganib na mekanismo, anticholinergic effect. Para madaling maunawaan, ang cholinergic system ay parang accelerator ng utak para sa memory at learning. Ang mga gamot na yan ay parang pagtapak sa preno. Ang kilalang effects, tuyong bibig, malabong paningin. Pero ang pinakamapanganib ay ang hindi nakikita. Confusion, disorientation, at lalo na memory loss. Maraming pag-aaral ang nag-uugnay sa patuloy na paggamit nito sa mas mataas na risk ng dementia sa long term. Ang problema, madalas iniinom ng hindi alam ang risk, parang simpleng antihistamine para sa allergy, hindi alam na binibigyan mo ng potentially harmful substance ang utak, far ilang antibiotics at iba pang gamot, at nagpapatuloy ang listahan. May iba pang gamot na kailangang bantayan, ilang antibiotics tulad ng metronidazole o nitrofurantoin, kapag matagal gamitin ay direktang nakakalason sa nerbiyos at nagdudulot ng neuropathy. Pareho rin sa ilang heart meds tulad ng amiodarone o chemodrugs na sikat sa high neurotoxicity. Importante, hindi ibig sabihin nito na itapon mo agad ang gamot mo. Mapanganib yon, ang punto ay maging informed patient ka na hawak ang sariling kontrol. Kung kinabahan ka rito, mabuting senyales. Yan, senyales na kailangan mong kumilos. Ang unang hakbang, kausapin ang doktor mo. Pero bago natin tingnan ang action plan, tuklasin muna natin ang pangalawang malaking sumisira na mas malalim pa sa ating buhay. Ang pangalawang sumisira, ang iyong araw-araw na gawi. Kung ang mga gamot ay mga kaaway sa medicine cabinet, ang masasamang gawi ay yung iniimbitahan natin sa hapag at sa sofa araw-araw. Sobrang pamilyar na hindi na natin nakikita bilang threat. Pero para sa nerbiyos mo, kasing destructive din. Ang asukal, ang matamis at tahimik na magnanakaw. Maging malinaw tayo. Ang sobrang asukal ay deklaradong kaaway ng nervous system. Ang pinaka-devastating example, poorly controlled diabetes. Ang diabetic neuropathy ay ang pinakakaraniwang komplikasyon nito, naaapektuhan hanggang 50% ng pasyente. Pero paano ito nakakasira? Isipin ang nerbiyos mo bilang delicate silk threads at ang dugo na nagbibigay sustento bilang ilog. Kapag mataas ang asukal ng matagal, hyperglycemia, ang ilog ay nagiging makapal at malagkit na parang liquid caramel.
Ang toxic caramel na yan ay laging naliligo sa nerbiyos mo. Ang prosesong ito ay tinatawag na glycation. Ang asukal ay dumidikit sa proteins at fats ng nerbiyos, sinisira. Ang structure at myelin sheath, pinipigilan nito ang pagtanggap ng nutrients at oxygen. Ang nerbyo ay literal na nauubusan ng hangin at gutom. Nagsisimula sa pinakamahabang nerbiyos, yung sa paa, kaya unang sintomas, kirot at pamamanhid sa daliri. Sa paglipas ng panahon, umaakyat sa binti at maaaring sa kamay. Mabagal pero nakakatakot na proseso na maaaring magdulot ng total loss of sensation, hindi gumagaling na sugat, at sa pinakamasama, amputation. Pero hindi kailangan magkaroon ng diabetes diagnosis. Ang diet na mataas sa asukal at refined carbs ay lumilikha ng chronic inflammation sa buong katawan. At ang inflammation na, yan ay parang slow-burning fire na sumisira rin sa delicate structure ng nerbiyos mo. 2. Ang alak, isang lason na nakadisguise bilang sosyal na kasiyahan. Ang alak ay walang duda na neurotoxin, walang diskusyon. Bawat baso ng alak, bawat beer ay may direct impact sa nerve cells mo. Kapag umiinom ka, mabilis na pumupunta sa utak ang alcohol at binababa ang activity ng neurons. Sa simula ay relaxation. Pero sa chronic consumption, nagiging full attack na. Ang alcohol at residues nito ay sumisira sa neuron membranes at nakikialam sa komunikasyon. Dagdag pa kinakain nito ang reserves ng essential vitamins para sa nerbiyos, lalo na thiamine, B1. Ang kakulangan sa thiamine ay direktang dahilan ng severe neuropathy na may burning pain sa paa at kamay, muscle weakness at loss of reflexes. At hindi lang sa peripheral nerves, ang alcohol ay nag-a-atrophy sa utak. MRI studies ay nagpapakita na kahit moderate pero frequent na pag-inom ay nagpapababa ng brain volume. Yung idea na isang shot a day ay good for the heart ay mapanganib na mito na hindi pinapansin ang pinsala sa utak. 3. Ang tahimik na kakulangan sa vitamins at minerals. Hindi nabubuhay sa hangin ang nerbiyos mo. Kailangan nila ng constant supply ng specific nutrients para manatiling healthy at mag-repair. Kapag kulang, nagiging faulty ang electrical grid. Ang mga bituin sa nerve health ay ang B vitamins. Ang B12 ay crucial para sa myelin sheath, ang insulator ng nerbiyos. Kung walang B12, nasisira ang layer na yan at nagiging exposed ang nerbiyos. Karaniwan ito sa matatanda at sintomas nito, kirot, balance problems, confusion, ay madalas akalain na sinile na B1, thiamine, gasolina ng nerbiyos. Walang ito, walang energy, namamatay, B6 at folic acid, B9, essential para sa brain chemicals at DNA repair ng neurons. Bukod sa B vitamins, ang magnesium ay ang mineral ng relaxation, nagpapakalma sa overexcited nervous system, at key sa neurological health. Ang diet na puno ng processed food ay perfect recipe para sa deficiencies na ito, at sa neuropathy, 24, ang kawalan ng galaw. Kapag hindi gumagalaw, natutuyo ang nerbiyos. Ginawa ang katawan natin para gumalaw. Ang movement ay nagpupump ng blood, oxygen, at nutrients, hanggang sa pinakamalayong nerve endings, tulad ng sa paa. Kapag nakaupo ka lang sa sofa, nagiging stagnant ang circulation. Ang ilog na nagpapakain sa nerbiyos ay natitigilan, lalo na sa binti. Nawawala ang flow na kailangan, at nagsisimula ang atrophy, hindi dahil sa chemical attack, kundi dahil sa pagpapabaya. Dagdag pa, ang exercise ay nagpo-produce ng nerve growth factors, parang fertilizer para sa neurons. Kung hindi ka gumagalaw, kinakaltasan mo sila ng vital stimulus. Ang pagkilos ay hindi option, necessity, para panatilihing buhay ang nerbiyos. Ang pangatlong sumisira, ang invisible environmental toxins. Nag-usapan na natin ang mga lason na pinipili natin at kasama sa gawi. Ngayon naman ang mga nakapaligid sa atin ng hindi natin namamalayan, ang heavy metals. Nauubos ito sa katawan sa paglipas ng taon. Ang matanda ay may decades na para ma-absorb ito. At isa sa favorite storage nila, ang nervous system 1, lead, ang toxic legacy ng nakaraan. Ang lead ay potent neurotoxin. Kahit hindi na gaanong ginagamit, nandyan pa rin. Sa old house paints, old pipes, contaminated soil. Ang chronic low-level exposure ay nauugnay sa neuropathy, memory loss, at cognitive decline. 2. Mercury ang panganib sa plato mo. Ang main source ng mercury exposure, contaminated fish. Ang malalaking predatory fish tulad ng tuna,
Swordfish, shark, ay nag-a-accumulate ng marami. Ang mercury ay tumatawid sa blood-brain barrier at nagdudulot ng tremors, lack of coordination, at peripheral neuropathy. 3. Aluminum, metal na pinagdududahan. Nasa lahat ang aluminum, cookware, foil, antacids, antiperspirants. Kahit ongoing ang debate sa link sa Alzheimer, alam na neurotoxin ito na nagdudulot ng oxidative stress. Normal dietary exposure ay hindi conclusively linked sa brain damage, pero mabuti pa ring bawasan ang excessive exposure. 4. Arsenic at iba pang metals. Ang arsenic ay maaaring makontaminado ang well water at nasa foods tulad ng bigas. Ang chronic exposure ay well-known cause ng painful neuropathy. Ang totoong problema, ang cumulative effect ng lahat ng toxins sa buong buhay. Ngayong kilala na natin ang 3 malalaking sumisira, oras na matutunan mong kilalanin ang alarm signals. Section 4. Ang symptom map. Ang nerbiyos mo ay humihingi ng tulong. Ang katawan mo ay matalino, hindi tahimik nagdurusa. Kapag under attack ang nerbiyos, nagpapadala ito ng distress signals. Ang problema, madalas sinisisi ang edad oras na matutunan nating makinig. Naririnig mo ba ito kakaibang sensation sa kamay at paa? Halos palaging unang babala, kirot na parang nangangati, tusok o pakiramdam na may guantes o medyas na invisible, burning o electric pain. Sakit na parang nasa apoy ang paa mo o bigla ang electric shocks. Madalas lumalala sa gabi. Muscle weakness. Parang hindi sumusunod ang binti. Hirap bumangon sa upuan o umakyat sa hagdan. Senyales na apektado ang motor nerves, loss of balance. Kung kailangan mong tingnan ang paa mo para malaman kung saan nakatapak dahil sira ang nerves na nagre-report ng body position sa utak, nagpapataas ito ng fall risk. Brain fog, hirap maghanap ng salita, pagkalimot, disorientation, hindi normal na parte ng pagtanda. Maaaring sign ng nervous system toxicity, mood changes. Ang attacked nervous system ay naglalagay sa iyo sa constant alert. Irritability, anxiety o depression ay madalas kasama ng physical pain, sleep problems at chronic fatigue. Ang sakit at cramps ay ginagawang laban ang pagtulog. Nagdudulot ito ng malalim na pagod na hindi nawawala kahit makatulog. Kung marami kang na-check sa listahang to, huwag baliwalain. Hindi normal, yan. Ang katawan mo ay humihingi ng tulong. At ang magandang balita, marami kang magagawa. Ang rescue plan, paano protektahan ang nerbiyos mo? Nakaka-overwhelm ang lahat ng ito, pero hindi ako nananakot. Binibigyan kita ng kapangyarihan. Ang kaalaman ay unang hakbang, hindi kailangang maging destiny ang nerve damage. Kaya mong pigilan ang pag-unlad nito at sa ilang cases, mapabuti ang sintomas kung kikilos ka ngayon. Ito ang rescue plan mo. Hindi magic tricks, conscious decisions. 1. Ang audit ng medicine cabinet mo. Ikaw ang manager ng kalusugan mo. Una sa lahat, huwag itigil ang anumang gamot ng mag-isa. Mapanganib yon. Ang mission mo, kausapin ang doktor. Magpa-schedule ng appointment para lang i-review ang medications. Dalhin ang listahan ng lahat. Prescription, over-the-counter, supplements, lahat. Magtanong ng malinaw. Doc, nabasa ko na ang gabapentin ay may risks sa matatanda. Pwede bang tingnan kung kailangan pa ba talaga? May safer alternative ba para sa anxiety? Insomnia? Pain ko? Pwede bang i-taper down ang dose para makita kung okay pa rin ako sa mas mababa? Compatible ba lahat ng gamot ko? Ang magandang doktor ay magre-respect sa informed patient. Ang goal, pinakamababang dose, pinakamaikling panahon, lang ang talagang kailangan. Doc bumuo ng nutritional shield. Pakainin ang nerbiyos mo. Ang pagkain ay gamot mo. Double goal, alisin ang inflammatory foods at punuin ng nutrients na kailangan ng nerbiyos. Alisin o bawasan ng husto, asukal at refined carbs, puting tinapay, pastries, soft drinks, boxed juices, vegetable oils, girasol, mais, toyo, processed foods, pre-cooked meals, junk snacks. Puna ng plato ng leafy greens, espinaca, kangkong, rich sa magnesium at folate, healthy fats, avocado, extra virgin olive oil, olives, B vitamin sources, quality meat, itlog, maliit na isda tulad ng sardinas, mackerel, munggo, nuts. Tanungin ang doktor kung kailangan ng B-complex supplement, lalo na B12 antioxidants, berries, blueberries, blackberries, anti-inflammatory spices,
turmeric na may itim na paminta, luya. 3. Ang galaw ay gamot, i-reactivate ang circulation mo, hindi kailangang mag-marathon. Consistent movement lang, maglakad 30 minuto araw-araw, simple pero effective. Tai Chi o gentle yoga para sa balance, coordination, at mind-body connection. Swimming o aqua aerobics, protektado ang joints at libre ang movement. Ang galaw ay hindi lang nagpapabuti ng circulation, nagre-release din ng natural painkillers at binabawasan ang stress. Ang tahanan bilang sanctuary, bawasan ang toxic load. Hindi tayo mabubuhay sa bubble, pero pwede tayong maging mas matalino. I-filter ang tubig, gumamit ng good filter para mabawasan ang heavy metals. Suriin ang kawali, itapon ang scratched non-stick. Gumamit ng stainless steel, cast iron, o glass. Pumili ng maliit na isda, priority sardinas o galunggong, limit tuna o swordfish sa special occasions. Basahin ang labels, pumili ng mas natural na cosmetics at deodorants. Magpahangin sa bahay, buksan ang bintana araw-araw. Bawat maliit na hakbang ay binabawasan ang total toxic load ng katawan mo. Konklusyon, nasa kamay mo ang kinabukasan mo. Natuklasan na natin ang mga tahimik na sumisira mula sa medicine cabinet, plato, at paligid. Nakita natin kung paano ang mga bagay na akala natin harmless ay sumisira sa pinakamahalagang network ng katawan mo, ang nervous system. Pero gusto ko manatili sa iyo ang mensahe ng pag-asa at kapangyarihan. Ang nerve damage ay hindi sentensya, hindi bahagi ng pagtanda. Madalas resulta ito ng mga atake na kilala mo na at maaari mong iwasan ngayon. Ang impormasyong hawak mo ngayon ay pinakamabuting sandata mo. Binibigyan ka nito ng kapangyarihan, magtanong, pumili, at magbago. May kapangyarihan kang kausapin ang doktor mo. May kapangyarihan kang pumili kung ano ang ilalagay sa plato mo. May kapangyarihan kang bumangon sa sofa at gumalaw. Ang pagbawi ng nerve health ay hindi sprint, marathon ito. Kailangan ng pasensya at commitment. Pero bawat healthy decision, bawat nutritious meal, bawat lakad ay hakbang palayo sa sakit at palapit sa buhay na puno ng energy, independence, at saya. At kung binuksan ng impormasyong ito ang mata mo, huwag mong itago, i-share mo. May milyon-milyong tao na tahimik na nagdurusa, akala nila wala nang magagawa. Maaaring ibigay mo sa kaibigan o kamag-anak ang susi para simulan nilang mabawi ang buhay nila. Ako si Dr. Fernando. Ang misyon ko ay bigyan ka ng tools para maging guardian ng sariling kalusugan. Tandaan mo palagi, may kamangha-manghang kakayahan ang katawan mong gumaling kung bibigyan mo lang ng pagkakataon, alagaan mo, protektahan mo, at huwag maliitin ang kapangyarihan mo para baguhin ang kinabukasan mo.